Okay, so magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Ako po ulit si Dave na Kwentuhan TV. Follow me on Facebook and Twitter. Pagkatingnan na lang po dun sa baba yung detalye ng aking Facebook saka Twitter. Post lang po kayo dyan ng one word, one sentence, or quotation. O kahit na naman. E pwede na pag-usapan at pagkwentuhan. Problema mo, problema ng magulang mo, or problema ng kapitbahay nyo. Malay mo, makatulong ako. Kaya pag nakagulo, adjust mo na mga amigos. Kayo na muna bahala dyan. Okay? Para sa unang paksa po natin sa araw na ito. Kung inakala mo na magaling ka na at wala ka ng sakit, at saka naman bigla itong aatake. Hahahay. Kalimitan to, nangyayari to sa mga ating mga elders o mga nakakatanda sa atin. Kasi yung mga elders natin, siyempre gusto din nilang gumaling. Wala yung tao may gusto magkasakit, di ba? Siyempre, akala nila magaling na sila. Tapos, siyempre, pati pamilya nila natutuwa na. Siyempre, parang nakikita nila, lumalakas, nagkakaroon sila ng pag-asa na hahaba pa buhay niya, gagaling siya, makakatulong siya, or sa mga lolo't lola na makikita pa niya yung mga iba pa niyang apo, maaalagaan pa niya, ganon. Pero, isa talaga niya na may iwasan na dumarating yung pagkakataon na kung kailan nararamdaman na ng pamilya mo na lumalakas ka, nakakatulong ka, tapos naaalagaan mo yung mga apo mo, tapos biglang dati yung pagkakataon na bigla kang, siyempre, minsan di mo mapapansin, sa kadahilanan yan medyo may edad na, siyempre, kakaalaga sa mga apo, siyempre, mapapagod din. Ang mangyayari ngayon, siyempre, sa pagod, sa kulit ng mga apo, mapapagod ka, paulit-ulit kang mapapagod. Ang mangyayari, magugulat ka, bigla ka aatakihin. Hindi ko naman po sinasabi na sana mangyari. Pero nagpapakita lang po ako ng halimbawa itong sinasabi na ating kakwentuhan. Pero wala naman po sanang ganitong mangyari na sana po na kahit na sino, bata, dalaga, may asawa, o matanda na, sana naman po, pag nagkasakit tayo, gumaling tayo para at least, hindi naman po tayo maging pabigat or maging, sana hindi tayo magkasakit dahil gusto pa natin makasama ng matagal ang ating pamilya. Para, pag buo ang pamilya, masaya. Kahit na, minsan sinusubok kayo ng panahon, kakaroon kayo ng problema, hindi naman po lingit sa isip natin mga tao na sinusubok tayo ng Diyos para mapatunayan na totoo siya. Tapos, kapag sinubok tayo, gawin natin yung alam natin tama. Gawin natin ng mabuti para wala tayong pagsisihan. Okay? Next. Kasi nungalingan ko sasabihin mo sa ibang tao na wala na ang hilig mo sa isang bagay. Sa isang iglap lang, kahit alam mo alam na ng lahat na ito ay gusto mo sa buhay. Okay. Halimbawa ganito. Yung isang tao, player siya, mahilig siya sa basketball, mula pagkabata niya, lumalaro siya. Dumating yung pagkakataon na, pagkabata niya, hilig mo, nagsimula siya sa panunod ng basketball sa TV, naglalaro-laro sa kanto, hanggang sa medyo masali siya sa Malsinang Liga, nakakasa sa Liga, tapos, starting yung pagkakataon, kakalaro siya ng mga inter-barangay, inter-town, ganun. Siyempre, dating yung pagkakataon na ang parang, aksidente, hindi ko naman po sinasabi na sana mangyari.
na ma-aksidente ka. Tapos, parang dahil doon sa aksidente na yun, hindi ka na makakalaro. Ngayon, ang mangyayari, sabihin ng iba na, oh pare, pagaling ka. Sabi niya, para makalaro ka pa. Ikaw naman na trauma ka kasi sa sobrang sakit nun ba yung pilay, hindi naman totally na nabalian ka na. Yung napilay ka na, kailangan mo pahinga ng almost, pagpilay ng mga 4 months, gano'n. Kasi yung mga pilay po na kailangan pagdilingin ng gano'ng katagal, o minsan nga mahigit pa taong pa na kailangan hintayin para gumaling. Tapos ang mangyayari, kailangan mo pahinga ng pagpilay ng 6 months. Yung paghahanda para yung sa inaasam-asam mong finals, isang buwan na lang. Siyempre, madi-disappoint ka. Hindi ka makakalaro. Pwede kang pumunta sa game, pwede kang manood, pero hindi mo pwedeng matulungan yung makasamahan mo. Ngayon, parang sisihin mo sarili mo. Na sabihin mo sa sarili mo na, pag may sabi sa'yo, oh pare, pag nakita lang, magaling ka na, nakakalakad ka na, sabihin na, oh pare, kung gusto mo ba maglaro ng basketball, tapos sasabihin mo, hindi na pare, dahil sa basketball, napilayan ako, nawala na hili ko dyan, kasi sobrang sakit na naranasan ko, saka nawala na rin interest ko dyan, simula na napilay ako eh. Pero darating sa pagkakataon na kahit sabihin mong itinatanggi mo na yun dahil noon nakaranas ka ng sakit. Pero ngayon, nakakita ka ng may naglalarong bata, parang nagagalit ka. Bawa, pagpalagay sa magiging anak nitong na-aksidente, nakita niya, anak niya nahilig sa basketball, tapos ang nangyayari, parang yung anak niya, nakikita niya sarili niya, parang may magagalit siya. Pero totoo na naiingit lang siya kasi gusto rin niya lumaro. Ika nga, sa isang iglap, babalik yun. Kaya, kaya ko lang po mga kwentuhan. Huwag niyo po sasabihin na nawala na yung hilig niya sa isang bagay. Kasi, kung yung hilig na yun, nabuo nung simula pa lang nung bata ka, hindi mo maaalis sa sarili mo yan. At, panghabang buhay, nasa sayo yan. Okay? Ang lesson na dito, magpakatotoo ka. Okay? At yan po ang mga naging paksa po natin sa araw na ito. Ako po ulit si Dave na Kakwentuhan TV. Follow me on Facebook and Twitter. Pakitingnan na lang po doon sa baba yung detalye ng aking Facebook at Twitter. Post lang po kayo na one word, one sentence, or quotation. O kahit na naman, na pwede usapan at pagkwentuhan. Problema mo, problema ng magulang mo, or problema ng kapitbahay nyo. Malay mo, makatulong ako. Pero pag nakagulo, adjust mo na mga amigos. Kaya lang mo na bahala dyan. Okay? Paano po? Susunod. Bye-bye!